Anyway, una muna, pag-usapan natin itong Senado. Well, nakita nyo na po kung gaano kaimportante ang Senado. Dahil po mga individual na senador ay hinalal ng buong bayan, meron silang tinatawag na national mandate at ang tingin nila halos kapareho lang sila ng mandato ng presidente, no? Kasi lahat sila ay hinalal ng taong bayan at large. At dahil dyan, hindi naman sila nahihiyang manindigan. Maski na ang kanilang mga posisyon ay kontra sa presidente. Yan po talagang tradisyon ng Senado. Sila ay independyente dahil ang kanilang mandato ay galing sa buong Pilipinas, no? At nakita naman natin na bagamat kontrolado ng Marcos Jr. ang gobyerno, no, naninindigan ng mga senador, lalong-lalo na dito sa investigasyon na nakita natin pagdating sa maanumalyang mga flood control projects, no. Nakita natin kung paano pangalawang hearing pa lang ang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan nga ni Senator Marcoleta, linabas ng katotohanan ng nasa likod ng mga anomalyang mga proyektong yan ay walang iba kundi si Mr. Espeker Tambaluslos at yung kanyang Robin na si sidekick Zaldico, no? At yan naman po ay sinabi na ni Inday Sara before, no, na ang budget talaga ng Pilipinas kontrolado lang ng dalawang tao, no, ni Tambaluslos at ni Zaldico. At yan yung sinabi niya na talagang pati doon sa mga school building program, pinalitan lang nila kung ano yung gusto nila, no, at walang magawa yung ahensya na siya namang dumaan sa proseso, nagsumite ng mga proyekto para sa NEP, yung pangtaon ng sinasabit na budget ng presidente, at yun ay nabaliwala. Pero nakita rin natin kung paano rin ma-impluwensya ng presidente ang Senado. Dahil ang mga senador, lahat yan ay nagnanais na maging presidente, nakita natin na kung paano nila gagamitin yung mga ambisyon ng gaya ni Tito Soto at saka ni Ping Lacson para maging presidente or vice president sa mga darating na panahon. At nakita natin kung paano na maneuver ng presidente na tanggalin si Senator Cheese at si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So bagamat sila independyente, ang impluwensya naman ng presidente, alam niya na lahat ng senador gusto maging presidente sa pangangakuan. At dahil na pangakuan, gagalaw at gagalaw naman yung mga nakuha ng presidente para matanggal sa pwesto yung mga senador na naging independyente sa presidente. At sa tingin ko, lahat naman tayo naniniwala na itong si Tito Soto at si Ping Lacson ngayon ay gumagalaw para sa presidente. Bakit ba unang-una pababayaan nila na mawala sa poder ng Senado yung Hernandez na nagsasabi nga na involve ang mga mambabatas sa lagayan, no? Ang dahilan kung bakit kinuha ng Kamara de Representante itong Hernandez dahil daw baka patayin siya ng mga senador na idadawit pa niya. Pero siyempre ang mga senador naman naniniwala talaga na isa sa pinaka-guilty itong Hernandez neto, kaya kinakailangan talaga hawakan ng Senado. Of course, alam niya kung sino pa yung ibang mga may pagkakasala, pero at the same time, importante na malaman talaga kung sino pang dapat idawit at mapanagot, no? At nakita rin natin na pagdating dun sa issue ng immunity ng Diskaya, alam nyo, hindi naman dapat nagsalita ang mga Diskaya kung hindi sila pinangakuan ng immunity. Sino ba naman yung gusto na voluntary mong magkakaroon ka ng criminal liability, alam mo namang panghabang buhay na pagkakakulong ang parusa dyan. Natural, nagsalita lang ang mga Diskaya nung inimplicate nila si Speaker at saka si Zaldico dahil pinangakuan sila ng testimonial immunity na dahil nga sa pagpapalit ng liderato, naglaon na parang bula. At ngayon, sinabihan na sila ni Tito Soto na hindi sila po pwede maging state witness, hindi sila po pwede magkaroon ng immunity. So ganyan ka-importante ang liderato ng Senado. Kaya naman nagagalak ako na mga ugong-ugong na merong sapat na boto na itong si Alan Peter Cayetano para maging susunod na Senate President. Sa tingin ko, yung mga kasama niya sa Kongreso ay nagdesisyon na bumoto na kay Alan Peter Cayetano kasi nagiging napakasama ng reputasyon ngayon ng Senado. Ang parang nangyayari ngayon sa liderato ni Tito Sen at saka sa pamumuno ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee, parang nagiging rubber stamp lang ng Malacanang ang Senado, no? At siyempre, ayaw ng mga ibang senador na bumoto kay Tito Sen na madawit sa ganyang persepsyon na sunod-sunuran lang sa presidente sa panahon na ang panawagan ng bayan ngayon ay pananagutan dahil nga dito sa mga linamo na salapi na dapat sana ay pinakinabangan ng bayan.
So, yan naman po ang epekto ng public perception, no? Kapag ang tingin ng publiko sunod-sunuran lang ang mga politiko, pati mga senador sa presidente, sa panahon na kinakailangan manindigan ng Senado, talaga namang babatikusin sila ng publiko. At bagamat sinasabi ng marami na hindi ka naman mamamatay sa mga naririnig mo sa social media, syempre kung politiko ka, naapektuhan ka pa rin. No? Dahil ang politiko magaling talaga ang pulso, mamulso ng bayan. At alam nila na galit ang taong bayan sa kahit sinong magiging sagabal sa pagsisiwalat ng katotohanan dito sa lamunan ng pondo sa DPWH. Kaya nga po, tingin ko, talaga naman pong magkakaroon na naman ng pagbabago ng liderato sa Senado dahil ang importante sa taong bayan yung leadership susuporta sa honest to goodness investigation na isisiwalat kung sino talaga may mga pananagutan sa pandarambong ng pondo, lalong-lalo na pagdating sa mga flood control projects. At pangalawa, para yan ang panimula na magkaroon ng katarungan. Well, nagagalak naman ako na halos lahat ng aking mga kaibigan ay naninindigan na isiwalat ang katotohanan. Bagamat hindi ko maintindihan talaga kung saan nanggagaling ito si Ping Lacson. Ever since naman, sinusuportahan ko yan si Ping Lacson dahil pagdating naman talaga sa pag-expose ng pork barrel at kababalaghan ng mga kongresista sa budget, si Ping Lacson ang naasahan natin. Pero parang, ewan ko, parang galit na galit siya sa mga Duterte. Hindi ko alam kung anong ginawa ng Duterte sa kanya dahil nung ako naman po ay tagapagsalita ni Tatay Digong, alam ko, ang pinakapaboritong senador ni Tatay Digong ay si Ping Lacson. Kaya nga, kung todo ang suporta niya dun sa anti-terror law ni Ping Lacson, bagamat napaka-kontrobersyal ng batas na yan, no? Dahil maraming mga probisyon na sinasabi na lalabag sa karapatang pantao. Pero talagang ang palaging sinasabi ni Tatay Digong, basta Ping Lacson, suportado natin yan. Wala na tayong ibang susuportahan kundi si Ping Lacson. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit parang atat na atat siya, galit na galit siya laban sa mga Duterte. Hindi ko lang alam kung kanyang galit ay kay Sara Duterte lamang o kasama na rin si Tatay Digong. No? Pero parang ang kutob ko, ang basa ko, talagang galit siya kay Sara Duterte at ninanais nga niya na itong Blue Ribbon Committee, mukhang ang babanatan niya ang mga Duterte, yung 51 billion ni Kong Pulong. No? Pero si Kong Pulong naman, sinasabi niya na sure, 51 billion yan. Pero nakikita mong resulta. Nandyan yung coastal road na hindi lang nagbigay lunas sa problema ng traffic sa Davao City, kung hindi, nagbigay lunas rin yan sa baha dahil yan ay flood mitigation na project din. No? At nandyan yung napakadaming mga flyover sa distrito niya. No? At talaga naman kung titignan mo yung mega project na coastal road, hindi ka magtataka dahil nga 51 billion ang nakuha sa loob ng 6 na taon ng kanyang distrito. Pero wala namang masama na makakuha ng malaking pondo, makita lang at makita na yung proyekto ay hindi substandard. At yan naman po nakikita ng mga taga Davao, no, at mga buong Mindanao. Kaya tingin ko kahit puntirihin ni Ping Lacson yung 51 billion ni Kong Pulong, hindi po yan magkakaroon ng kahit anong epekto dahil nakita ng tao na nagkaroon ng project at matino ang project at pinakikinabangan ng mga constituents ni Kong Pulong. So anyway, sana nga po mapalitan ng liderato muli ng Senado nang matuloy na yung nasimulan ng investigasyon na honest to goodness investigation at sana si Kong Marcoleta muli ang maging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee nang sa ganon yung mga pangako niyang testimonial immunity matuloy at matuloy din ang mga testimonya nito mga contractors. Dahil alam naman natin na bagamat ang mga contractors ay guilty, hindi sila pinaka-guilty. Bakit? Kasi ang pinakamalaking tubo, ang pinakamalaking kita ay mga politiko. So yung mga sinasabi ng mga Delaiba dyan na hindi sila least guilty, excuse me. Pwede pong silang least guilty. Kasi kung ang basehan natin, kung magkano lang nakuha nila sa proyekto, pinakamaliit po ang nakakuha ng contractor. Ang pinakamalaki, yung mga politiko. Gaya ni Di Umano naman, yan may sinasabi ni Mayor Bagalong, ang sinasabi ni Diskaya, na 25% kaagad ay napupunta kay Mr. Espeker at kay Zaldi Co. Maiba naman po tayo, no? Kasi sa kauna-unahang pagkakataon, ang simbahang Katolika ay nanawagan na mag-people power muli ang ating mga kababayan.
nakita ko po sa internet doon sa shrine, kung sino man ang pari ngayon doon, nanawagan siya na mag-people power ang sambayanan laban sa korupsyon at magsuot ng puti, at ito ay para sa rally sa September 21 na kung saan ginugulita rin natin yung pagdedeklara ng martial law ni Marcos Sr. So hinihikayat ngayon sa kauna-unahang pagkakataon ng Simbahang Katolika mula nung tinanggal si Erap Estrada at saka si Marcos Sr. sa mga nananampalatayang mga Katoliko na lumabas sa kalye at magprotesta, ikondena ang korupsyon at manawagan ng malinis na liderato. Nakita ko po, may mga DDS dyan na nagsasabi na wag pumunta sa September 21. Ako po, iba opinion ko dyan. Maski hindi po DDS nagtatawag ng rally dyan, ang issue po, hindi naman issue lang ng DDS. Ang issue po ng korupsyon, issue ng sambayanang Pilipino. Dahil sa korupsyon, yung mga dapat napupunta sa libreng paggamot at libreng gamot, yung universal healthcare, alam natin, dinadala sa mga infrastrukturang proyekto kung saan kumikita ng sandamukal ang mga kurakot sa gobyerno. Dahil dyan sa pagnanako ng pondo sa Department of Public Works, yung dapat na nakalaan sa edukasyon ay napupunta sa bulsa ng mga congressman at senatong. At syempre, yung para sa pagkain sa mga nagugutom na estudyante, hindi nga natin mabigyan ng libreng tanghalian ng lahat ng estudyante dahil hindi sapat ang pondo, at instead napupunta nga sa bulsa ng mga politiko at ng kanilang pamilya, kasama na yung mga nepo babies, no? So, ang issue ng korupsyon, hindi lang issue ng DDS. Ang DDS, kaya naman tayo talagang naninindigan laban sa korupsyon kasi by way of example, si Tatay Digong ipinakita na ang isang presidente hindi kinakailangang magpayaman. At ako testigo dyan dahil nakita ko nga ang pamamahay ni Tatay Digong matapos siya maging presidente, ang tawag ko ay bahay kalapate. At talagang sinabihan ko si BP Sara, hindi ko kayang tumira doon sa ganyang bahay ni Tatay Digong dahil meron naman akong minimum comfort na hinahanap. At kung talagang makita niyo yung bahay niya, simpleng-simple, walang comfort. Magtataka ka, paano kayanin na isang presidente na tumira sa bahay pangarap sa isang bahay kalapate? Pero ganyan po talaga ang nakasanayan ni Tatay Digong. At ang totoo niyan, napakadaming mga bilyonaryo na nag-offer, bumili ng kahit anong bahay, babayaran namin dahil hindi tama na sa isang bahay kalapate nga nakatira ang Tatay Digong. So sa atin, kaya tayo naninindigan sa laban sa korupsyon kasi the President Duterte, served by way of example na hindi dapat ginagawang negosyo ang gobyerno. Pero ang epekto ng korupsyon nararamdaman ng lahat dahil nga yung nawawala sa korupsyon ay dapat napupunta sa pagkain sa mga mahihirap, tahanan sa walang tahanan, damit sa mga nakahubad. Ito yan nga naman sinasabi ng Biblia na obligasyon ng mga Kristiyano na pakainin ng gutom, damitan ng mga nakahubad, bigyan ng tahanan ang walang bubong. So anyway, yung issue po ng korupsyon, issue ng lahat ng Pilipino. At hindi ko maintindihan bakit may ilang mga DDS na nananawagan na wag dapat suportahan yan. Hindi po. Lahat po ng mga kilos protesta laban sa korupsyon dapat suportahan ng DDS dahil ang DDS lang naman po ang consistent na talagang tutul tayo sa korupsyon sa mulat mula. Hindi dapat na sasabihin natin na palibasa dilaw yan, hindi na natin susuportahan. Dahil in the first place, nauna naman tayo magsalita laban sa korupsyon kaysa sa kanila. Dahil yung mga yan nga, ang mga dilawan, dahil sa kanilang galit sa ating mga Presidente Duterte, nakipag-alyansa na nga dito kay Marcos Jr. at saka sa CPP-NPA. Pero nabasag na ang katahimikan at least na mga pananampalataya ng simbahan at ngayon nanawagan na manindigan ang mga nananampalataya. Ang balita ko po, hindi lang naman Simbahang Katolika ang dadalo dyan sa September 21. Mukhang ibang mga pananampalataya ay sasama na rin. Alam ko yung mga Kristiyanong simbahan na pinabibilangan ko ay sasama rin po sa September 21. Sana po sumama din ang iglesia, sana po sumama rin ang KOJC at siya El Shaddai, no? Pero ang importante po, lahat po ng simbahan tama lamang na manawagan laban sa korupsyon kasi ang korupsyon po issue ng moralidad. At yan naman po talaga ang larangan ng simbahan, ang moralidad, ang tama at ang mali. Kaya ang aking panawagan sa lahat po mga DDS,
wag na po tayong sumapi lamang sa mga rally na ating sinisimulan. Sa katotohanan lang po, ang tagal na natin nagsisimula ng mga rally. Nung isang taon, sinubok din natin mag-rally-rally sa EDSA, hindi naman sapat ang nakuha nating suporta sa taong bayan. Ang importante, magkaisa ang sambayanang Pilipino laban sa korupsyon kahit ano pa ang kulay. Kaya nga po, tama naman ang sinabi ng Simbahang Katolika nang isuot sa 21 ng Setyembre ay kulay puti. Dahil ang puti ay malinis, ang puti ay walang kulay, neutral, at ang ating pinaglalaban nga, moralidad. At syempre, ang ating iniisip kapag kulay puti ay malinis, no? At hindi madilim na sinisimbolize ng kulay na itim. So kung tayo po ay naniniwala sa liderato ni Tatay Digong, sa mulat-mula naman po ang Tatay Digong nanindigan laban sa korupsyon. Hindi lang bilang isang politiko, kundi bilang isang piskal na ang naging trabaho ay litisin ang mga taong gobyerno na lumalabag sa anti-graft law. So bukod pa po doon sa kanyang leadership by example na talagang kinutsa niya ang korupsyon at sinabi nga na talagang ang DPWH isa sa pinakakorap na ahensya ng gobyerno, sa kanyang professional life bilang abogado, ginugol din niya yung kanyang profesyon para ipakulong yung mga nangungurakot. So kung kayo po ay tunay na nagmamahal kay Tatay Digong, kung kayo po talaga ay tunay na sumusuporta kay Tatay Digong, kahit sino po ang nananawagan sa kilos protesta, kasama na itong rally sa September 21 na pinamumunuan ng mga iba't ibang simbahan, kayo po ay sasapi. May isa pang dahilan, no? Bakit naman nahahayaan natin sila na kapag natuloy ang people power, yung mga nakipagsabuatan kay Marcos at CPP-NPA ang siyang magiging bida. Tayo naghirap dito sa nakalipas na 3 taon mula nung talagang nalaman nating nabudol tayo ng mga Marcoses muli, tayo yung nanindigan laban sa pagpapatuloy ng liderato ni Marcos. Bakit naman natin ibibigay ang credit doon sa mga ngayon lang lumalabas? Samantalang ang issue ng korupsyon sa mulat-mula, issue naman yan talaga ng mga sumusuporta kay Tatay Digong. Dahil nga si Tatay Digong, exemplification, personification kung anong dapat ginagawa ng mga taong gobyerno, manilbihan, hindi magpayaman. Sa mga kababayan, sana po makadalo kayo sa Setyembre 21 gaya ng panawagan ng mga simbahan. Dahil ito po ay about morality. It is about right and wrong. It is about taking a stand against evil and for the good. See you po sa EDSA sa September 21. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at galing po sa dahig ang inyong namamaos dahil sa ginaw ng Spokes Hour ay nagsasabing, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye!